Narinig last week? Ano hong pamagat? Stay focus, ano? Gusto ko ngayong araw na ito, tayo ho ay stay focus, ano? Yun hong mga, si Pastor ho kasi nabawasan na yung tapang, ano ho? Kumbaga ay nalampasan niya na yun, ay di tayo namang mga sunod na henerasyon, ay di ibalik natin yung konting tapang ni Pastor, ano ho? Huwag muna huli tayo mga mag-cellphone, ano ho? Ilabas natin ho ang ating mga cellphone kapag tayo magbabasa ng mga verse. Ano po? Amen po ba? Ayan. Ngayon, dahil po ako'y nadidine sa inyong harapan, gayahin niyo ho ang aking gagawin. Ano ho? Sabihin niyo ho sa inyong mga katabi, ay pagpalain ka ng Diyos. Sabihin niyo po. Tapos, itaas niyo ang inyong kanang kamay. Taas niyo ang kanang kamay. Tapos, ibaba niyo na ulit. Tapos, yung kaliwa naman. Yan. Tapos, ibaba niyo ulit. Yan. Ayan ho ay, ibig sabihin, mabuti kayong servant. Ano? Mabuti kayong tagasunod. Ano? Bagamat may mas matatanda sa akin, ano? At may mas sabihin na nating pag pinag-usapay posisyon ay iginalang nyo pa rin yung aking sinasabi kasi itinuturing nyo ako na leader, ano? Kahit nga si Pastor taas din ang kamay, anak lamang ako, ano? Kasi itinuturing niya sa oras na ito na ako yung, kumbaga sabihin natin ako yung leader, ano? Amen po ba? Kasi ang aking pong topic ngayon ay follow your leader. Ano po? Sa pagsunod po sa inyong mga leader, dahil po ako'y nasa linya ng construction, sa construction po, meron po tayong mga kliyente, merong engineer, may foreman, may skilled worker, merong mga laborer, tapos may mga helper. Ano? Dito po sa ating pinagagawang building, ano? It so happen, English ano? It so happen na yung kliyente ay nagkataong ako din. Tas pogi pa. Bonus lang yun, ano? Nagkataong ako din. So, kaya hindi ko na i-consider na ako yung leader doon. Kasi ako yung kliyente. Parang kumbaga, hindi ko sinasabing ako ang Diyos ha. Pero sa kalagayan ng church, ako yung Diyos. Ano? Kasi ako yung nagpapagawa doon sa leader. Sino ba yung leader doon? I-consider kong si foreman. Ano? Sa halip na engineer ha, kasi nga, it so happen nga kasi na ako din yung kliyente. Tayo. Ano? Okay, maliwanag po ba? Ayun. Ngayon, dahil si foreman yung leader doon, siya yung sinusunod doon, ano? Siya ang nakakaalam ng blueprint, ng plano. So, meron siyang pinanghahawakang blueprint, meron siyang pinanghahawakang plano. So, siya lang ang nakakaalam noon. Maaring alam din ng iba kasi nakakasilip. Ano? Nakakasilip sila doon sa plano. Pero malamang yung iba hindi. Kapag nagpagawa si foreman doon sa tao, oy, hukayin mo to. Di ba huhukayin nila yon? Kahit hindi nila alam ang kulay ng bubong nung church na yon, huhukayin pa rin nila kahit hindi nila alam yung plano, no? Ganon dapat ang pagiging servant. Kahit hindi nyo alam kung ano yung vision ng pastor, kung ano yung blueprint, kung ano yung pastor, kung ano yung pangitain ng pastor, dapat tayo sumusunod, ano? Kasi importante yun, kasi part yun ng vision, yung paghuhukay ng mga tao. Nakuha nyo po ba? Example, siya ay hindi sumunod kay pastor, tapos sila'y nagkagilgilan, umalis ngayon si tao. Si tao, syempre, hindi po pwede na yung blueprint sa ating church ay dadalhin niya yung blueprint na yun sa iba. Ano, halimbawa, sa ibang kumpanya. O, ito ang gagawin natin kasi doon sa pinanggalingan ko, ito yung aming vision, ito yung aming blueprint. Hindi pwede. Baka yung gagawin, baka sa pinuntahan mo, yung hardware ang gagawin, church yung pinanggalingan mo. So, sablay ka. Pag ikaw ay lumipat, hindi ko po kayo ini-encourage lumipat ng church, ha? Hindi po ganun, ha? Sinasabi ko lang po ay, malalaman niyo po yung point ko. Kapag siya'y lumipat, dun sa paggawaan ng hardware na yon, kailangan niyang yapusin kung ano yung plano, kung ano yung blueprint. Nakuha niyo po ba? So, kakalimutan niya na to. Kakalimutan niya na yung church na yan. Nakuha niyo po ba? Kaparehas din sa mga practices. Kung sa ating church, itong lumipat na ito, sanay siya ng walang helmet. At maganda namang hindi ko po kayo ini-encourage na hindi mag-helmet ha. Dito lang po sa atin ay hindi naman ganun kahigpit kasi mababait yung engineer. Ano po, mababait. Tsaka gwapo. Tsaka maganda. Asan ka si May? Wala. Ngayon, dun po sa nag-helmet. Pero pag, hindi nag-helmet. Pero pagdating niya sa iba, hindi nag-helmet. Hindi niya pwede sabihin, ay, dun sa pinanggalingan ko, hindi kami nag-helmet. Dapat dito ganun din. Hindi mo pwedeng i-apply yung practices dun sa pinanggalingan mo na construction, i-apply mo din sa iba. Hindi pwede. Hindi mo rin pwedeng i-apply yung mga tradisyon.
Kung dito, halimbawa sa atin, nagbe-break time ng alas 10, at doon sa papupuntahan mo, ay walang break time, hindi mo pwede sabihin, hindi nakakagutom doon sa pinanggalingan ko, nagbe-break time kami. Hindi pwede. Ganon din kapag nagkaroon ka ng panibagong leader, meron niyang practices, meron niyang mga tradisyon, or ibang church, meron niyang mga practices na maaring hindi naaayon sa iyo, pero kailangan mong yapusin. Kasi hindi ka lalago. Hindi ka makakapagpatuloy. Ang mangyayari, lilipat ka na naman. Kasi ang nakikita mo pa rin, yung nakaraan pa din. Nakuha niyo po ba? Kung dito, pinapractice sa aming youth, ay lagi nagpapamerienda si Ate Telma, ay wag mong i-expect sa iba. Di ba, Ate Telma? Lalo na't nakapangasawa pa ng mabait, nagpapamerienda din. Try nyo next week, papamerienda yung mga yan. Amen po ba, Kuya Nel? O kung gusto niya outing, may iba naman. Ganun din po tayo sa church dapat, kailangan, halimbawa, magbigay ako ng medyo negatibo pero hindi negatibo ha. Ano yung mga negatibo nating practices? Halimbawa, malupit dito magbiruan. Talagang nagkakabulihan yung kabataan dito. Lalo na yung mga girls. Oo, hindi katulad namin, ako, si Tutoy, si Daniel, tsaka si Kebs. Isa kami sa mababait. Pero ibig sabihin ko, medyo negative yun ha, medyo negative yun sana. Pero sa atin, positibo yun. Kasi yun na yung naging tradisyon natin, naging practices na natin yun. Kumbaga nakasanayan na. Ngayon, pag may mga nadating, hindi mo naman sila bibiglayin, pero kailangan nilang yapusin yung ating biruan. Kailangan kasi, hindi na natin yung matatanggal kasi practices na natin yun eh. Nakuha niyo po ba? At sa tingin ko, itong mga biruan natin, tingin ko, tama ba, lumalago naman tayo sa ating mga biruan, Kasi lumalalim yung ating mga samahan, tawanan, kasi di ka? Saya naman, Ngayon, tuloy po natin. Ano po ba, nasabi ko na ba yan? Follow your leader. Ito po, sa description po ng isang army, follower, ano po ba ang description ng isang follower? Next slide, please. Pipindutin mo yung nasa lower right, tapos pipindutin mo yung down. Lower right, tapos, sige, babasahin ko muna. Hindi, yan. Tapos down. Ako po kasi, pag wala po kasi si Nine, ako po yung nagagayon. Mas magandang kita, intayin po natin, intay lang po natin. Sabi ko po kanina kay Franz, huwag ka mataranta, hindi ako magagalit. Yan! Game. Follower. A person who accepts guidance, command, or leadership to assist in achieving goal and accomplishing task. Follower. Hindi lang pala siya yung basta pinapollow mo, Siya rin dapat ay tinatanggap mo rin yung gabay, yung command, at saka yung ginagawa mo, ikino-consider mo na rin, yung ginagawa ng iyong leader, ikino-consider mo na rin na iyo. Meron na kayong iisang goal. Ganon po yung pagiging follower, Ayan po yung description ng army, ha. Isa po siyang soldier, Hindi ko na lang po inilagay, kasi hindi ko naman ho kilala. Basta army po yan. Sunod po. Next slide, please. Thank you. Anyone who by virtue of assumed role or assigned responsibility inspire and influence people by providing purpose. So, leader. Hindi ko na po masyado itong papakabain kasi ito naman po yung description lang ng isang. Pero importante din na siya yung nagiging example ang pagiging leader, Siya yung nakaka-impluwensya. Siya yung may impact, Nakuha niyo po ba? Kailangan itong leader ay kailangang mas pagdating sa kakayanan hangga't maaari ay mas magaling hindi man mas magaling. Sabihin nating mas may experience hangga't maaari kaysa sa follower, Tingnan naman natin sinasabi ng Hebrew. Next slide, please. Thank you. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. Tingnan niyo po yun, ha. Kailangan tumutulong tayo dun sa ating mga leader. Dapat nakakapagpasaya tayo dun sa leader. Dapat hindi tayo nagiging kabigatan. Hindi dapat tayo nagiging kabigatan. Sounds familiar. Kabigatan.
sa isa pong team sa ML, ma-share ko lang. Hindi to kasama sa notes ko, bigla ko lang naalala kasi sa Ivan. Sa isa pong team, meron kayo tinuturing na kumbaga yung shot caller. Yung tagapagsabi ng mga gagawin. Kumbaga sa basketball, siya yung leader dun sa 5. Siya yung leader dun sa 5. Ngayon, itong leader, dahil siya nga yung tinuturing na leader, siya yung sinusunod. Tapos, meron din naman kung tawagin sa ML, sila yung mga pabigat. Alam niyo yung tinutukoy na kung sino yung mga pabigat sa ML? Sila yung mga hindi sumusunod dun sa shot call o kaya naman sabihin na natin talagang malayo ang kanilang skill. So, dapat hindi tayo ganon. Kailangan nakakasabay. Hindi man kasing galing, pero dapat tayo nakakasabay. Amen po ba? Okay. Yun na po ang ating, actually halos tapos na yung mensahe. Ayun na lang po yung panghahawakan natin. Kailangan yapusin nyo na yung mensaheng yon kasi hanggang matapos, hanggang dulo, yun na po yung konsepto, yun na po yung prinsipyo. Mas paliliwanagin lang po natin. About Joshua. Isa pa po. Yan. Ang akin pong gusto i-mensahe sa inyo ay about Joshua, yung buhay ni Joshua. Basahin po natin sa Exodus 17:8-9. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Bago ko ho ituloy yung mensahe, ito hong istoryang ito, gusto ko lang hong ikwento kung ano ho nangyari dito. First time ho nabanggit ni Joshua sa Bible, dito ho siya unang-unang beses nabanggit. Alam niyo po ba ang naging istorya nito? Gusto ko lang humakita nyo kung gano'n ka-importante, kung gano'n ka-importante yung pagsunod natin sa leader, yung pagsasubmit natin. Alam niyo po ba nung inutusan ng Diyos si Moises para pamahalaan ng Israel, syempre, dahil yung calling nakakay Moises, inutusan niya si Joshua na labanan itong Amalekita. Ano kung Tagalog doon? Amalekites. Kahirap kasi. Amalekites, Sila ay, kumbaga sila ay inambush, Si Moises, inutusan si Joshua, Joshua, bumuo ka ng grupo, kumuha ka ng leader sa kada tribe, sa kada tribo, yung 12 tribes, tapos, labanan nyo siya. Alam nyo ba habang labanan, hindi kasali si Moises, alam nyo habang labanan, tuwing nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila sa labanan. Tuwing nakababa, natatalo sina Joshua sa labanan. Ang ginawa ni Joshua ay sumunod. Ano ang ginawa ni Moses? Hindi naman siya sumama sa labanan. Alam niyo ang ginawa lang? Nananalangin siya. Every time na nananalangin siya, nananalo si Joshua. Ano po ang ginawa ni Hur tsaka ni Aaron? Yung po yung kanyang kapatid tsaka kanyang pamangkin, nilagyan ng bato sa ilalim para nakatuon, para hindi siya mangalay. At yun, nanalo nga sila. Ibig sabihin, ang ginawa lang ni Joshua ay sumunod. Pero yung leader mo, hindi ka papabayaan. Kung inutusan ka ng leader mo, may pinagawa sa'yo at kung ano man, wag ka masyadong mabahala. Kasi, kaya nga yan sinabi, kaya yan ipinagawa sa iyo ng iyong leader, kasi pananagutan ka niya, hindi ka niyan papabayaan. Hindi ka papabayaan ng leader mo. Tulad ng ginawa ni Moises, talaga namang ipinanalangin niya. Siya yung nagsilbing tagapamagitan sa Diyos, tsaka kay na Joshua. Siya yung puspusang nananalangin. Ganun po yung mga leader natin. Tayo po lagi puspusang pinagpapanalangin ng mga yan para hindi ho tayo mapahamak. Amen po ba? Kaya sobrang buti ho na meron tayong leader. Amen? Okay, balik po tayo sa istorya ni Joshua. Bago po mangyari itong sa verse na ito, unang-una po itong nabanggit, yung pangalang Joshua sa buong Bible, dito po sa verse na ito. Ngayon, bago po yan, prior to that verse, tama ka yung grammar. Prior to that verse, may record na ang Israelita ng mga reklamador. Sobrang reklamador. Pero hindi po kayo yon. Hindi rin po yung katabi nyo. Kaya pag sinabi ko ho yung word na reklamador, at hindi kayo yun, tawanan nyo. Reklamador. Tatawanan nyo. Kasi hindi naman kayo yun, hindi kayo yung tinutukoy ko, Reklamador. Ayun, ang daming reklamador. Isa pa. Reklamador. Yun. Okay na, okay. Game. Ang isa ho, magbabanggit lang ho ng isang mga reklamo nila.
nung inutusan no si Moises ng Diyos na kuhanin nung slave pa ang mga Israelita sa Egypt, nung kinausap niya ho ang paraon na palayain na, ay hindi ho pumayag ang paraon. Kaya ang ginawa ho ng paraon, pinahirapan ho lalo yung mga Israelita. Kaya itong mga Israelitang ito, sinisi kay Moises, ay kinausap pa niya ang paraon para kami palayain, lalo lang kaming nahirapan. Yan na, nagsimula na ang reklamo. Ito pa ang sunod. Binigyan na ng 10 sakuna para lang palayain ang Israelita. Nakarating sila sa ilog ng Jordan po ba? Tama? Jordan. Yung hinawi. Nakarating po sila doon. Sila huy trap na, hinahabol. Red Sea. Ngayon, hinahabol po sila ng mga Egyptian. Kasi ito hong paraon, pabago-bago din eh. Para din ho siyang, hindi naman babae. Basta pabago-bago ho siya ng isip. Ito ho kasing paraon, tuwing magbibigay ng sakuna, ang ginagawa ho ni paraon, sige, palalayain ko na. Tapos after makaramdam ng ginhawa, hindi, dito pala ang Israelita. Yan, hanggang sa nakasampo, ganun ang ganun. Hanggang sa tumigas na ang puso nung paraon. Pinahintulutan na ng Diyos tumigas. Kasi talaga namang matigas ang puso nung paraon. Ngayon, nung kahuli-hulihang sakuna, pinalaya na niya, pero dahil umiral pa rin ang pagkamatigas ng puso ng paraon, hinabol pa rin yung mga Israelita. Alam niyo po ba, nung nasa dulo na sila, wala na sila, natrap na sila, Red Sea, tapos Egyptian. Alam niyo ba, sabi ng mga Israelita, abay dito, magaling pa kami sa Egypt, mas maigi pang doon na kami mamatay kasi mas komportable kami doon. Nagreklamo na naman, samantala, ayaw nga nilang maging slave. Kumbaga, nangyari na yung hiling nila na hindi maging slave, tapos nung nasa kagipitan na naman, nagrereklamo na naman. Eto, nakatawid na nga. Sabi na naman ng mga Israelita ay sige, pupurihin ko na ang Diyos talaga. Nakaramdam na naman ng mga gutom. Nagreklamo na naman. Ano kung titindi, Kakukulit ng mga Israelita. Gayong din tayo. Hindi, sobrang kukulit. Nagreklamo naman na wala kaming pagkain, wala kaming mainom. Ayun, ibinigay na ulit ng Diyos ang maiinom, ang makakain. After nun, gano'n na naman, tubig, nagreklamo na naman. Ang gusto ko pong ipunto dito, mga reklamador talaga ang Israelita. Pero ni minsan, magbabanggit pa tayo ng isa. Si Korah, si Datan, at si Abiram, nagrebelde din. Nagrebelde sila kasi, bakit si Moises na nga namumuno, pwede rin naman kaming kausapin ng Diyos. Alam niyo, nangyari dun sa grupo na ngayon, nakapanghatak pa ng iba, namatay. Kasi sila'y nagrebelde. Kasi mga reklamador mga reklamador din. Pero ni minsan, hindi ho nabanggit si Joshua na nagreklamo. So, kumbaga, kapag inilagay ho natin ang ating mga paa sa sapatos ni Moses, or sa tinutungtungan niya, or sa kung anong kalagayan niya, sa tingin nyo, ang nakita kaya ni Moses, di ba pinili siya bilang mamuno dun sa 12 tribes para labanan ng Amalekita, di ba? Sa tingin nyo, pipiliin kaya ni Moses si Joshua kung kasama siya sa reklamador? Hindi. Kumbaga, yes, alam natin sa mga susunod na verse, alam natin sa Book of Joshua, si Joshua talaga, meron talaga siyang faith, siya talaga sumusunod. Mabuti talaga siya, pero dito sa verse pang to, hindi pa natin sigurado. Kumbaga, nakikita pa lang ni Moses, malamang meron siguro siyang, kaya siguro, kasi hindi natin sure kasi wala pang nababanggit. Tingnan po natin sa sunod na slide. Sunod pong slide. Yan, isa pa po. Yan, tuloy-tuloy nyo na po hanggang 5. Yan, thank you. Possible, kaya po yan possible, kasi perspective po yan ni Moses, Perspective po yan ni Moses. Ayan ho yung mga potential, hindi niya din sigurado, Possible, meron siyang faith, meron siyang faith foundation. Ito sigurado, meron siyang servant heart. Kasi, kaya ako sinasabing sigurado na, kasi dito sumunod siya, tapos wala naman siyang pagrereklamo, sumunod siya at nagtagumpay nga sila, Meron siyang vision and purpose, hindi natin sigurado. Hindi ko rin alam. Pero maaring nakita yan ni Moises. Meron siyang courage, siguro naman. Kasi ikaw naman makipaglaban, di matapang yan.
Discipleship pwede. Kasi siya na yung leader ng isang tribe nung isang tribo. Pwedeng nagli-lead na siya. So may nakita si Moses na kaibahan kay Joshua. Kaya siya inilagay dyan. So maaari na tayo, kaya tayo hindi pala nagkakaroon, kaya pala hindi tayo, kaya pala walang ipinapagawa sa atin, kaya pala walang ipinapagawa sa atin Diyos, kasi walang makita sa atin, walang makitang potensyal. Wala tayong servant heart. Amen. Ayun. Kaya po siya pinili ni Moises, meron po siyang potential na maging leader. So, next po. Ayan. Following your leader shows that you have leadership qualities. Ibig sabihin, yung pagsunod nyo pa lang sa leader nyo. Yun pa lang yung pagsunod nyo pa lang. Meron agad kayo ng karakter bilang maging leader. Ibig sabihin, may potential kayo. Sumunod pa lang kayo, So, ibig sabihin, para maging isang good leader ka, kailangan mong maging isang good servant. Amen? Tingnan po natin sa Numbers. Tingnan po natin kung ano po yung mga qualities pa ni Joshua. But the men who had gone up with him said, ito po yung kung saan si Moses po, papasukin na ho nila yung Kanaan. Ang ginawa ho ni Moses, nagpadala ho siya ng 12 spies. Yun po yung leader ng kada tribo. Bago ko ho tuloy, dun ho sa 12 tribes, maliban ho kay Joshua, tsaka kay Caleb, anong pangalan ang natatandaan nyo dun sa 12 tribes? Ang tanongin agad natin, syempre, yung alam nating may ibubuga, pagdating sa Bible. Pastor, sino natatandaan nyo sa 10 tribes, maliban kay Joshua? 12. Hindi, maliban dun sa dalawa, Joshua at Caleb. Anong pangalan? Tamo, hindi niya matandaan. Wala. Pero actually, binanggit yun. Oo. Alam niyo bakit hindi natandaan? Kasi hindi naman ka-leader-leader yung karakter ng mga yun. Hindi katulad ni Caleb tsaka ni Joshua. So, ibig sabihin, pwedeng tayo ay, kumbaga, pwedeng yung ating legacy, pwedeng mawala kasi, I'm sorry, kasi pwedeng wala naman tayong nagawa. Kailangan may magawa tayo sa kingdom, Kailangan. Kaya tandang-tanda kaya pag tinanong nyo sino yung 12 spies, ang lagi nyo lang nasasabi, Joshua and Caleb, o sino yung 10? Di ka? Kasi may legacy naiwan yung dalawa. Amen. Basahin muna po natin. But the men who had gone up with him said, we can't attack these people. They are stronger than we are, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it, and all the people we saw there are great size. We saw the Nephilim. We seemed like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. Sipin nyo na nagpadala sila ng 12 spies. Ang sabi ho nung 10, ayan ho ang sinabi. Yes, mataba yung lupa, masagana, maraming prutas, malalago. Pero ang sabi nila, hindi natin kaya ang mga yon. Puro sila mga takot, puro mga duwag. Opo. Mga duwag ho yung 10. Isipin nyo ito ho, tinutukoy ho diyang Nephilim mga higante. Mga lahi ho ng mga higante. Nakita ho nila mga higante. Sabi ho nung 10, para lang tayong mga tipaklong. Wala silang faith. Wala silang pananampalataya sa Diyos. Next slide po. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite, the land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land of flowing milk and honey, will give to us, only do not rebel against and do not, because the poor, ayan. Hindi ko na po itinuloy. Sabi po dyan, sabi ho nung 2, hindi ho nung 10. Napakasagana sa milk and honey. Malagaw. Parehas din naman na sinabi. Parehas ang report. Ang pagkakaiba, itong 2, ang sinabi nila, kung kalulugdan tayo ng Diyos, kung sasamahan tayo ng Diyos, kayang-kaya natin sila. Saan sila tumingin? Hindi doon sa mga higante. Kay Lord sila tumingin. Yung tiwala nila. Alam niyo kung bakit? Kasi mabuti silang tagasunod. Yes, ng Diyos. Pero dito sa lupa, dapat tayo sumusunod din. Kung sino leader, sumusunod sila kay Moses. Kasi, isipin nyo naman, magpapa-spy si Moses sa
sa lupa ng Kanaan, dun sa promised land. Kung ano yung titingnan lang, walang balak si Moses na sakupin yung mga yon. Natural, alam nung 12 nasasakupin nila yun. Alam nila. Ibig sabihin, kita nung dalawang to, kita ni Joshua at ni Caleb, yung pangitain ni Moses. Pero yung 10, kita, pero hindi ipaglaban. Kasi pinangunahan ng takot. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sila mabuting tagasunod. Amen? Ayan. So ngayon, bakit kailangan nating sumunod sa ating leader? Bakit? Bakit natin kailangan? Why should you follow your leader? Number 1, God establishes your leader. Sa word pa lang yan, hindi pa tayo nagbabanggit ng verse ha. Dahil ang Diyos ang gumawa ng langit at ng lupa, siya is sovereign, alam niya ang lahat, tapos na ho ang usapan. Dahil ang Diyos ang naglagay sa mga leader natin, natural dapat mo yan sunod. Diyos ang naglagay eh. Pag hindi mo yan sunod, parang Diyos ang hindi mo sinunod. Amen? Okay, tuloy po natin. Baka naman sabihin niyo ako nag-iimbento lang. Ayan. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Hindi ho binanggit dyan na dapat tayo ay sumunod sa good authorities or good government. Hindi ho binanggit. Hindi rin ho binanggit dyan na wag nating sundin yung bad government. Bad government, good government, sundin nyo. Mas mabuti ang bad government kaysa sa walang gobyerno. Masakit bang tanggapin? Nakuha niyo po ba? Kayo ba isang-ayon doon? Mas mabuti ang masamang gobyerno kaysa sa wala. Mas mabuti yun, Parang yung kay Saul, Di ba pinamunuan niya Israel? Ano ba ang ginawa ni nung may pagkakataon si David na patayin? Lagi itong kinukwento ni Pastor, may pagkakataon. Pinatay niya ba? Hindi. Kasi siya yung leader eh. Siya yung leader ng buong Israel. Ang Diyos ang naglagay dyan. Ay baka pag yan ay pinatay ni David, ay baka balkan si David. Diyos ang naglagay dyan eh. Kung tutuusin, siya na yung anointed king. Hindi pa siya appointed, pero anointed king na siya ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya sa kanyang puso, alam niya sa kanyang isipan, na siya inanoint na ng Diyos. Pero alam niyang sa lupa, hindi pa siya appointed. Nakuha niyo po ba? Diyos na may sabi nun na siya na yung magiging hari. Pero hindi niya ginawa ng masama si Saul kahit may pagkakataon siya. Kasi, sabi nga po sa, hindi ko lang po matandaan yung verse, touch not the anointed. Ano po? Sunod po. Tuloy natin po istorya ni Joshua. Moises did as Lord commanded him. He took Joshua and had him stand before Eleazar the priest and the whole assembly. Then he laid his hand on him and commissioned him as the Lord instructed through Moses. Ibig sabihin, dahil nakitaan talaga ni Moses ng leadership character si Joshua, inilagay niya. Ituloy po natin ang pagbasa. Ayan na po ba? Yan. Nasa na ba ako? Ayan. Okay lang yan dyan Huwag mo ililipat. Ayan. Lahat ng binabanggit ko kanina pa, hindi, yes, nag-lead na si Joshua, pero ang lagi kong pinagbabanggitan sa inyo, si Joshua ay good servant. Nakukuha niyo ba yung point ko? Actually, lahat naman tayo ay manggagawa ng Diyos. Meron lang talagang itinalaga na, yes, sa posisyon, sige, tanggapin na natin na may mas mataas talaga, si sabihin na natin si pastor, si associate pastor, o yung leader mo sa worship team. Pero actually, it's just position, Sabi nga po sa, hindi ko pa yan inilagay dyan, sabi nga po sa 1 Corinthians 12, for context lang po, 12 to 27, tayo po ay, para lang po mawala po sa ating kaisipan yung position, para lang po maging maliwanag. Sabi po doon, sa binanggit kong verse, tayo po iisang katawan. So kung tayo iisang katawan, iisang body, meron po tayong ulo, meron tayong mga kamay. So nagkataon na si pastor or yung setman na inalagay ng Diyos sa atin, ay siya yung ulo. Kumbaga, sa kanya ang nagiging, siya yung pinagdadalhan ng Diyos ng dapat nating gawin, yung ulo. Pero ibig sabihin ba dahil si pastor ang ulo, tayo ba yung magre-rebelde? Ang gagawin ba halimbawa, ako si kanang kamay, ang gagawin ba ni kanang kamay,
pag siya ay nagalit kay pastor, susuntukin ko ba? Abay, ako hindi loko-lokong para saktan ko ang aking ano. Pag ba ako'y nadapa, halimbawa ako'y nadapa, demo ko sa inyo, ako'y nadapa. Ano? Yan, nadapa ako. Nasaktan si tuhod. Ano? Pag ang gumawa lang dito ay yung tuhod lang, may hirapan akong tumayo. Halimbawa, walang kamay, walang tuhod, di ako mapapaganon. Siyempre, tutulong siyempre si kamay. Tutulong si paa. Ano? Tutulong ulit. Lahat tutulong. Ibig sabihin tayo, pag meron tayong hindi nagugustuhan sa pamamalakad ni ulo, ipagchichismisan nyo ba sa iba? Halimbawa, sige, wag natin ilagay kay pastor kasi si pastor ay mabait eh. Halimbawa ay sabihin natin, ibaba natin ang konti, medyo ilagay natin halimbawa sa worship team, halimbawa kay Kebs. Halimbawa si Kebs may mga maling ginawa, halimbawa, ipagchichismisan nyo ba si Kebs? Sisiraan nyo ba si Kebs? Mas magandang hindi, tapatin nyo siya. Kasi hindi pag nasugatan yung isa, ano ba ang ginagawa ng isa? Huhukayin palalo? Hindi, gagamutin ng isa. Ganon tayo bilang isang katawan, ano? Kailangan meron tayong isang purpose. Meron nga lang talagang nakalagay na head. May kanya-kanya tong bahagi, ano? May skill si kamay, may skill si paa, may skill si bewang, ano? Lahat, ano? Nakuha niyo po ba? Kasi mabalik tayo dito. Kanina ko pang sinasabi na si Joshua ay good servant. Alam niyo kung bakit kanina ko pang pinagmamadiinan, ano? Kung si Joshua ay good servant, siya ay magiging good leader. Kung siya ay dedicated na servant, siya ay dedicated na leader. Kung siya ay servant with compassion, siya ay leader with compassion. Kung siya ay purposeful or yung may visionary bilang servant, siya ay ganun din bilang leader. No? Kung nirespeto niya nung siya ay servant, si Moses, kapag naging leader siya, irerespeto rin siya. Amen? So, ibig sabihin, kung hindi mo nirespeto yung leader mo, at napalta na, ikaw na yung naging leader, huwag kang mag-expect na re-respetuhin ka din. Ano? Ibig sabihin, nagsisimula ang pagiging good leader sa pagiging good servant. Amen? Basahin po natin yung ito na ba yan? Then they answered Joshua, whatever you have commanded us. Tingnan nyo ang nangyari. Dahil sa pagsunod ni Joshua, tingnan nyo ang sabi, ang nagsasalita na ho dito ay yung mga Israelita. Tingnan nyo ang sabi ng taga-Israelita. Whatever you have commanded us, we will do. Whatever you send us, we will go. Isipin nyo kahit anong ipag-uutos ni Joshua. Kasi yun yung ginawa niya kay Moses. Amen? Kahit anong ipag-uutos, gagawin din. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Whoever rebels against your word does not obey it. Whatever you may command them, we will put to death. Isipin nyo, lahat ng lalaban kay Joshua, lalabanan nila. Ano? Isipin mo kung ganong katinding sumunod itong Israelita kay Joshua. Alam niyo kung bakit? Bukod sa siya'y inilagay ng Diyos, kasi dahil nung kanyang pagsunod kay Moses. Kasi, alam nyo, halimbawa ako, kung ako ang ugali ko dito, halimbawa ay sa church, halimbawa ugali ko dito ay mayat-maya na ako halimbawa ay gawin kong exaggerated para mas madaling magets. Tinatanggal ko yung mga kurtinang yun, yung medyo ako hari-harian dito. Tapos ako in-appoint ni pastor dahil anak ako hindi inilagay niya yung leader. Gusto niya yun parang yung anak ko yun, siya na lang. Di halimbawa lang yun na hindi ko sinabing ako, halimbawa lang. Inilagay ako kahit ako'y medyo basag ulo. Sa tingin nyo, yung aking kongregasyon, sa tingin nyo susunod kaya sa akin? Hindi. Ganon din si Joshua kasi siya kasi naging example sa Israelita kung paano siya sumunod. Nakuha niyo po ba? Amen. Number 2, your leader will challenge you to a deeper walk with Jesus. Sabi po sa Joshua, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestor worship beyond the Euphrates River. Hindi ko na po babasahin, ha? Hindi ko na po babasahin. Ito po ay sinasabi niya na lagi niyong paglingkuran ng Diyos. Ang nagsasalita po dyan ay si Joshua. Ayan ho ay nung naipamahagi na lahat ng lupa sa Kanaan. Ano po? Nung naipamahagi na ho, siya ho'y malapit ng mamatay. Matanda na ho siya dyan. Yan hong part na yan. Matanda na ho siya. Sinasabi niya na lagi niyong paglingkuran ng Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kumbaga sinasabi niya dun sa tao, inilalapit niya siya kay Kristo. Ganon ang ating leader. Palagi tayong inilalapit kay
Kristo, ano? Ganun dapat ang pagiging leader, ano? So, sundan po natin. Ay, hindi. Yan, tama. Ganyan muna po. Ayan ba yung kanina? Tama ba? Ang kasunod niyan ay yung... Yan, hindi, mamaya, balik mo muna. Yan. Ako may tanong, mga Bible scholar. Si Joshua ba ay natalo kahit isang laban? Natalo ba? Actually, technically speaking, natalo siya. Nung hindi niya kasama ang Diyos. So, ang Diyos hindi natalo, pero si Joshua mismo, natalo siya. Tingnan natin, ha. Sige po, dun po sa, yan. Ayan ho lahat ng pinanalunan ni Joshua. Yung kulay pula. Yung kulay pula. Kita niyo ba yung kulay pula? Talo ho siya doon. Talo ho siya doon. Ayun yung kulay pula yun, no? Yung I, yung AI. Yan. Isipin nyo, tingnan nyo kung gano'ng karami ng pinanalunan ni Joshua. Lahat sinamahan siya ng Diyos dyan. Alam nyo kung bakit natalo doon? Alam nyo kung bakit natalo? Ha? Yes, hindi sumama ang Diyos. Yes, tama naman. Alam niyo kung bakit? Kasi nung laban nila sa Jericho, ang sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha ng kahit na ano. Yes, ang ginawa nung isa niyang kasamahan, si Akan, ang ginawa niya, kumuha siya ng hindi dapat kunin. Ang malupit, hindi alam ni Joshua. Hindi yun alam ni Joshua. Kaya nung nagpasugod siya, dun sa AI na yon, yung AI, ayun po, kung gusto niyo pong mabasa, Joshua 7, 2-6. Nung nagpasugod siya doon, magpadala lang daw ng 3,000 nung naroon na sila, hindi doon nila malaman bakit daw sila biglang nagtakbuhan para daw silang pinangatogan ng tuhod, sila natakot. Hindi na rin maintindihan. Ito pa malupit, may 36 na namatay. So technically speaking, natalo sila. Nagtakbuhan sila. Pero hindi yung laban ng Diyos, kasi wala doon ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa pagsuway ni Akan, alam niyo ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, inutusan si Joshua na malaman. At yun, nalaman nga niya, alam niyo ang ginawa niya? Kay Akan at sa kanyang sambahayan. Pinapatay. Pagkatapos nun, nung naisubmit yung mga bagay na nakuha, tapos nung pinapatay nila, alam niyo ay, may kasama pa ngayong Betel, nadagdagan pa. Abay, panalo eh. Hindi, gusto ko lang itong ikwento. Gusto ko lang ikwento kasi natutuwa ako sa istorya niyan. Ang ginawa nila, yan, ito. Ito po yung I, ito po yung I. Nung una, ang ginawa ni na Joshua, nagpunta sila dito. Dahil sila'y natakot, nagtakbuhan. Ang sunod nila, nung kasama nila ang Diyos, ang strategy ng Diyos na ibinigay sa kanila, parehas lang. Magpunta sila dito. Ang kaibahan ngayon, nadagdagan. Ang plano nila, pag nagtakbuhan sila dito, susunod. Magsusunuran ngayon. Maraming susunod. Ngayon, sina Joshua pala, yung ibang grupo ni na Joshua, nakabuo na ng grupo dito. Dito na sila dumaan. Nung naghabulan sila dito, yun, ubos ang army. Natalo. Napakagaling ho ng Diyos, di po ba? Ang ginamit niya pa, yung diskarte din ng una, ay nanalo. Kasi dahil lang sa hindi nila kasama ng Diyos. Sobrang galing lang po nitong istoryang to. Kumbaga ang galing ng diskarte, kumbaga kung may gera tayong hinaharap ngayon, pwede natin gayahin yun. Ang galing. Ayan ho. Isipin nyo, sobrang dami. Sobrang dami ho. Sunod po. Nasa nabaga ako. Ayan. Ito po yung sagot ng Diyos. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Akan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord anger burned. Ito po yung verse na tinutukoy ko kanina. Ito po yung nanguha sila ng bagay na hindi naman dapat nila ginawa. Kasi hindi naman yung pinagagawa ng Diyos. Gusto ko lang kasi ito pong number 2, your leader will challenge you to a deeper walk with Jesus. Ano po ang ginawa niya? Dahil nga, kumbaga, laging ginagawa ni Joshua na yung kanyang buong nasyon, yung kanyang pinangahawakan, kailangan lagi tayong nasa sa Diyos. Kailangan lagi tayo. Kaya niya nga pinapatay sina Akan para magsilbing aral. Para yung mga natitira ay mas mapalapit kay Jesus uli.
Kasi hindi nga sila sinamahan ng Diyos. Ngayon, sinamahan na sila ng Diyos. Ano? Dahil dun sa ginawang action ni Joshua. Amen. Number 3. Ito yung favorite ko. Your leader carries the vision for where to go. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ito hong mensaheng ito, siguro mga 3 months ago na inilagay sa puso sa akin ni Lord. Pero hindi rin yan sa akin, hindi rin yan sa akin. Kasi minsan na mensahe ni Pastor yung about vision, yung about vision. Ngayon, sabi ko, parang ang ganda ng tema na yun, kailangan nating makita yung vision. Ngayon, di nabuo na sa akin yung mensahe, wala pa lang akong outline. Hindi alam ni Natutoy, ni Kat, tsaka ni Kebs, na yung tinanong ko kay Dr. Vun, ay yun na yung mensahe ko. Actually, may gusto talaga akong makuhang sagot at nakuha ko naman. Kasi, your leader carries the vision for where to go. Nakuha ko naman yung gusto kong sagot. Kasi, baka iniisip ko kasi, kapag kasi yung calling ni Pastor, halimbawa, ay tiningnan ko as calling rin natin, madali yun sa akin sabihin. Maaring sa iba hindi. Madali sabihin kasi, ama ko yun eh. Madaling sumunod sa ama mo yun eh. Kadugo mo yun eh. Di ba? So, baka ako ma-misinterpret lang ako. Baka yung flesh ang mas malakas sa akin. So, ang ginawa ko, tinanong ko siya kay Dr. Bon. Ang pagkakatanong ko ganito, yung bang calling ng pastor ay siya ring calling ng church? Mamaya sasagutin natin. Yun lang. Ma-share ko lang. Tingnan po natin sa Joshua. Ito po tuloy-tuloy. Babasahin muna ho natin lahat. Moses, my servant is dead. Kausap niya po dito si Joshua ng Diyos. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River in the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promise Moses. Bago ho natin ituloy, ito medyo hindi na related, pero tungkol pa rin sa buhay ni Joshua. Di po ba alam ho natin na si Moses po ay hinawi po ang Red Sea? Alam niyo ho ba na si Joshua ginawa rin yon? Alam niyo? Inilagay niya yung sa gitna nung ilog Jordan, yung tabernacle, para mahawi din yung dagat. Isipin niyo yung ginawa, ito literal na nangyari. Yung ginawa ni Moses, nahawiin yung dagat, nagawa rin ni Moses. Ni Joshua. Para makatawid din ang Israelite, same, kung anong puno siyang bunga. Galing galing. Tuloy po natin. Genesis, yan. Genesis 12, mamaya atin hong pagbubulay-bulayin yung 3 verse na babasahin natin. I will bless those who bless you. Ito po, kausap ng Diyos si Abraham. I will bless those who bless you. Tandaan nyo ang Diyos kausap si Abraham. I will curse him who curses you, and in you all families of the earth shall be blessed. Next po. Thanks. Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Ito po yung pangaral ni Paul sa mga Galatians. Ito po yung sinasabi ni Paul. Therefore, know that only those who are faith are sons of, Therefore, Abraham and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preach the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. So, tigil muna po tayo dyan. Yung pong unang verse, ibinigay na po ng Diyos kay Joshua yung calling na which is kay Moses. Tapos punta ho tayo dun sa padalwa nating binasa. Tingnan niyo po itong mabuti ha. Ito po yung pinaka-crucial dito. Yung pangako ng Diyos kay Abraham na mapapunta yung promised land, na mapagpala ang lahat ng nasyon. Alam naman nating nangyari mapagpala ang lahat ng nasyon, di po ba? Sa pamamagitan ni Kristo, naligtas ho ang lahat. Nangyari po yun, na-fulfill po yun. Ano po? Tapos dun po kung makikita natin yung una nating binasa, tsaka padalwa nating binasa, yung calling na ibinigay ng Diyos kay Joshua, originally, hindi niya calling yon. Nakuha niyo ba?
O sige, ulitin ko ha. Yung calling na binigay ng Diyos kay Joshua, originally, hindi niya calling yon. Actually, calling yun ni Moses, yung makarating sila sa promised land. At si Moses, originally, hindi niya rin calling yon. Kay Jacob pa yung kay Isaac, kay Abraham pa yung pangako, originally. Pero dahil ipinagawa ng Diyos kay Moses, na makarating sila sa promised land, yinapos niya na yung calling na yon. Pinanindigan na niya, sinunod na niya ang Diyos. Pero originally, hindi niya calling yun ha. Naging calling niya na lang dahil tinanggap niya. Amen? Ganon din yung ginawa ni Joshua. Yung calling nila na masakop ang Kanaan para maibigay sa 12 tribes, hindi niya rin calling yun. Calling yun ni Moses. Calling pa yun ni Abraham. So, ibig sabihin, hindi talaga nila calling yun. Tinanggap nilang nila kasi yun ang pinapagawa ng Diyos. Nakuha niyo po ba? So, maaari na yung calling natin na ginagawa, hindi rin natin sasabihin natin calling. Pero dahil yung calling ng pastor natin, yung calling nung setman na inilagay ng Diyos dun sa taong yon, kailangan mayapos din natin yung calling na yon. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo yung nangyari sa Israelita. Sa tingin niyo, kung hindi tinanggap ng Israelita yung inuutos ni Joshua, hindi naman mangyayari yun eh. Pero mangyayari pa rin yun ha. Alam niyo, kahit hindi sumunod yung Israelita, makakagawa ang Diyos ng paraan. Mangyayari pa rin yung ano. Pero dahil sumunod na, di nangyari na sa kanila. Dahil sumunod itong Israelita, alam niyo paano sila sumunod? Kasi nag-set si Joshua ng example na yung calling ni Moses, maging calling niya rin. Ganon din yung nakita ng Israelita. Tinanggap nila, alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman yung susunod kung hindi nila naintindihan yung calling ni Joshua eh. Hindi yung susunod, ganon din tayo ano. Alam niyo, ito pa, isa pa. Pwedeng ilan dun sa Israelita na yon, pwede. It's very possible na hindi sila aware sa calling ni Joshua. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? It's very possible. It's very possible. Ano? Ngayon, isa muna ha, isang belo. Talaga lang tuyo. Yan. Sobrang posible na hindi nila alam yung calling ni Joshua. Pero mahalaga po tayo may vision ha, mahalaga, importante po 'yon. Pero doon sa pagkakataong 'yon, kung wala kayong vision, wala kayong pangitain, hindi nangungusap sa inyo ang Diyos yung direkta, huwag kayong mag-alala. Alam niyo ang dapat niyo lang gawin? Sumunod lang kayo sa leader niyo tapos. Okay na 'yon. Alam niyo, kaya sinimulan ko kanina sa construction, alam niyo yung mga naghuhukay doon, maaaring hindi nila alam yung plano pero naghuhukay sila. Naging part ba sila ng calling? Yes. Ano? Yung mga naglalagay ng bakal doon, yung mga nagsasaray ng bakal doon, maaaring hindi nila alam na church yan, maaaring hindi nila alam kung anong pagdadausan diyan, pero naging part sila ng calling. Kasi sumunod sila sa kanilang leader. So pwede tayong maging part ng calling kahit hindi natin alam kung ano yung vision ng leader, kahit hindi natin alam yung calling ng pastor, pwedeng mangyari pa rin. Susunod lang tayo. Amen. Alam niyo po si Aaron tsaka po si Hur, si Miriam. Si Aaron yung pong kapatid ni Moses, tsaka si Miriam kapatid din ng isa. Minsan sila nagreklamo din. Meron din silang instances na nagreklamo. Sabi ho nitong dalawang ito, nangungusap din naman sa amin ng Diyos ha. Bakit ikaw Moses ang naging leader? Ayan. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo po itong mabuti. Alam niyo ang ginawa ho ng Diyos? Pinagtipon-tipon ho silang tatlo. Alam niyo ang sagot? Nangungusap siya sa propeta, nagbibigay ng mga panaginip, nagbibigay ng pangitain. Pero dito kay Moses, kinakausap ko siya ng harapan. Hindi ko lang alam kung nailagay ko yung verse, pero meron nun. Hindi ko po nailagay, pero meron nun. Yes, kinakausap ko yung ilang propeta ng mga pangitain, mga dreams, pero si Moses, kinakausap ko yan ng harapan. Direkta kong sinasabi yung aking instruction, hindi sa pangitain. Direkta, maliwanag. Bagamat, sige, sabihin na natin totoo yung sinasabi ni Aaron. Bagamat nangungusap sila kay Aaron, kay Miriam, pero
wala sa kanila yung calling na kay Moses. Amen. Wala sa kanila. So sige, pinagpala ka, may grace na ibinigay sa Diyos, may vision ka rin. Pero bilang lalakaran ng church, hindi sa kanilang dalawa yon. Nandoon yung sa set man, which is si Moses. Kailangan po nating makuha yung ganong spirit na maaaring ikaw ay punong-puno ka ng pagpapala sa Diyos, meron kang talent, skills, talagang kinakausap ka ng Diyos, pero lagi niyo pong ilalagay na merong inilagay pa rin ang Diyos na set man. Kahit pa sabihin natin na mas marami kang vision kaysa sa doon sa pastor. Kahit sabihin natin mas skillful ka, mas skilled ka, mas talented ka, kahit mas marami kang napatanggap, kahit na, merong inilagay ang Diyos na set man. At ang Diyos, diyan ibinibigay yung calling. Ayun yung susundan natin, kahit hindi natin alam. Amen. Nakuha niyo po ba? Yun po yung mensahe. So, tingnan po natin sa huli, yung conclusion. Following your leader isn't just about obedience. It's about recognizing the bigger picture and joining in the mission of God has set before us. As we learn from Joshua's example, let's strive to support, respect, and follow the leaders in our lives with spirit of unity and faith. Sa Diyos po ang papuri.